Kabanata 1061. Mga marka ng digmaan. Iyon ay isang marka na lilito lamang pagkatapos maunawaan ng isang tao ang isang uri ng kapangyarihan o pokus ng sukdulan. Ang ganitong uri ng marka ay isang pagkilala sa langit at lupa, isang simbolo ng kaluwalhatian at lakas. Tulad ng kapag ang banal na liwanag ay umabot sa hangganan nito, ito ay magbabago at magiging isang substansya, na nagpapakita ng poster ng isang sandata, isang sinaunang buhay, o isang banal na ilog. Parang marka ito ng digmaan. Gayunpaman, ang katotohanang tinanggap ni Sikong Jiuzi ang pagkaunawa ni Zephyr sa digmaang marka ng hangin ay isang malaking kahihiyan para sa kanya. Isa siyang napakahusay na henyo, isang kataas-taasang hari, at maging ang pinakamalakas na disipulo sa antas ng hari. Kung ikukumpara sa mga disipulo sa antas ng emperador, hindi lang siya mapalad. Maaaring hindi naman ganoon kalaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang napakalaking kaluwalhatian, hindi pa rin niya maintindihan ang marka. Sa kasalukuyan, si Zephyr ay isa lamang walang kwentang tao sa agility. Paano niya maiintindihan ang marka? Bukod pa riyan, ang babaeng pinahahalagahan niya ay may mabuting relasyon kay Zephyr. Sandaling nag-alab ang kanyang galit sa sukdulan. Mamatay ka. Zephyr. Papatayin kita. Kasabay ng ungol, ang kabilang kamay niya ay muling naging daliri na gumagamit ng espada. Daliri ng Samsara. Bago pa man sumiklab ang lakas ng Sky Exterminating Finger, sa sumunod na sandali, isang Samsara Finger ang muling itinaas. Habang lumalabas ang mga salitang, Samsara Finger, isang uri ng hindi maipaliwanag na pokus ang mabilis na kumalat sa sipi. Isang higanteng daliri ang gumalaw at lumunok, na ikinagulat ng kalangitan. Ito ay naging isang daliri na may habang 1,000 talampakan. Ang daliring ito ay simple at pangkaraniwan. Mukhang magaspang ito, parang isang ordinaryong daliri, ngunit mayroong isang malakas na aura dito. Ito ay palaging nakabaluktot, na nagbibigay sa mga tao ng isang hindi may lalarawang pakiramdam ng pagsupil. Isang daliri. Ito ang lakas ng Samsara Finger. Dumagundong. Kasabay ng paglitaw ng Samsara Finger, hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa espasyo ng pasilyo sa oras na ito. Lumawak pa ang mga bitek at naging malalaki at mabangis na bitek, na parang isang demonyo ang bumukas ng bibig. Bigla na lang, lumitaw ang isang daliri na pumupuksa ng langit at isang daliri na Samsara. Ang mga teknik sa paggamit ng dalawang daliri ay halos umunlad na sa sukdulan ng martial arts. Maging ang mukha ni Zephyr ay nagsimulang bahagyang magbago. Ang daliri na naglipol ng langit ay isang bagay, ngunit ang daliri ng Samsara ay malinaw na nagtataglay ng isang hindi may lalarawang aura, na parang kaya nitong tumagos sa kanyang kaluluwa at magdala sa kanya ng isang uri ng pagpipigil sa kaluluwa. Martial Technique. Isa itong martial technique para sa mind attunement, at kahit papaano ay nasa middle grade ng mind attunement. Nang maramdaman ang kapangyarihan ng Samsara Finger, naging hindi pangkaraniwang seryoso ang mukha ni Zephyr. Isang kamay ang muling lumipad. Buzz. Sa sandaling ito, direkta niyang napaigting ang mahigit 100 violent wind lightning blades. Pumunta ka. Buzz. Nakatutok ang kanyang mga mata. Ginamit ni Zephyr ang kapangyarihan ng digmaang marka ng hangin ng sukdulan. Mahigit sa 100 violent wind lightning blades ang hindi nagpakita ng kahit kaunting takot habang direktang bumangga ang mga ito sa dalawang daliri ng kabilang panig. Klang. Mahigit 100 violent wind lightning blades ang nagdala ng mga patong-patong ng nagngangalit na hangin pataas at pababa. Habang lumalawak ang nagngangalit na hangin, bumubuo ang mga ito ng isang malaking vortex. Ang vortex ay may taglay na mapanirang kapangyarihang lumalamon at mabilis na nilamon ang daliri na naglipol ng langit. Sa sandaling tumama ang daliri sa vortex, nagsimula itong manginig ng marahas. Ngunit sa sumunod na sandali, kasabay ng isang kislap ng asul na liwanag, ang daliri na naglipol ng langit ay unti-unting nilamon ng vortex. Kabanata 1062. Dumagundong. Gayunpaman, nang lumunin ang daliri na pumupuksa ng langit, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr. Mabilis na tinamaan ng Samsara Finger ang vortex at agad itong tinamaan. Kasabay ng isang mapangwasak na pagsabog,
Ang vortex ay direktang sumabog, na bumuo ng isang malahangkag na pag-iral. Mamatay. Nang makita ang bahagyang gulat na mga mata ni Zephyr, biglang naging mapagmalaki ang mukha ni Sikong Jiuzi. Ang Samsara Finger ang kanyang pang-apat na teknik sa daliri, na nagtataglay ng hindi maisip na kapangyarihan. Masasabing ang teknik na ito sa daliri ay sapat na makapangyarihan upang baligtarin ang kalangitan at ang dagat. Nang gamitin niya ang Samsara Finger upang labanan ang isang eksperto sa ikalimang antas ng espiritu, agad niya itong napatay. Ito ay dahil ang Samsara Finger ay hindi lamang isang finger technique na kasing simple ng marahas na mapanirang kapangyarihan ng tunay na enerhiya, kundi dahil ang focus. Ito ay isang makapangyarihang teknik gamit ang daliri na kayang sumiron ng kaluluwa. Marami siyang pinagdaanan para mapahusay ang teknik na ito sa paggamit ng daliri. Ang Samsara Finger. Kahit na mayroon kang walang katapusang kakayahan, mamamatay ka. Nang makitang malapit ng lumunin ng Samsara Finger si Zephyr, lalong naging mabangis ang mukha ni Sikong Jiuzi. Buzz. Gayunpaman, nang mabunyag ang kanyang mapagmataas na ekspresyon, isang malakas at mapanglo na tunog ng pagluha ang muling lumabas. Habang nababasag ang vortex, hindi nawala ang kapangyarihan ng Violent Wind Lightning Blades. Biglang gumalaw ang Violent Wind Lightning Blades, at kasabay ng berdeng ilaw at asol na ilaw, ito ay nagbanggaan. Mabilis silang sumugod patungo sa Samsara Finger. Ang berdeng ilaw ay ang lakas ng hangin, habang ang asol na ilaw ay isang marahas na kapangyarihang elektrikal. Ang lakas ng kuryente ay marahas at makapangyarihan, at ito rin ay isang uri ng mutated natural properties. Ang Violent Wind Lightning Blades ay hindi lamang naglalaman ng lakas ng hangin kundi pati na rin ng lakas ng kuryente. Ang kombinasyon ng dalawa ay hindi kasing simple ng isa dagdagan ng isa. Ito ay isang kwalitatibong pagbabago. Ang pagpunit ng hangin at ang pagsugpo ng kuryente ay pantay na natapat sa Samsara Finger sa ere. Ano? Nagbago ang mukha ni Sikong Jiuzi. Ang sitwasyong ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Kumunot ang noo ni Zephyr at nagdulot ng malamig na ngiti. Ang kanyang mga mata ay bumukas at pumikit. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na bumuo ng isang selyo at gumalaw. Ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay marahas na gumalaw at mabilis na kumalat na parang isang rumaragasang alon. Buzz. Sa tulong ng kapangyarihang elektrikal at ng tanda ng digmaan ng hangin sa kanyang katawan, ang mga marahas na talom ng kidlat ng hangin ay malinaw na nagsimulang lumakas, at tila pinipigilan nito ang Samsara Finger. Dumagundong. Nang sandaling naging mabangis ang mukha ni Sikong Jiuzi, biglang lumitaw ang dalawa niyang daliri na parang espada. Sa sandaling nagsimulang maghalubilo ang enerhiya ng liwanag, biglang, sa likod ng daanan, mabilis na kumalat ang mga alon ng mga nakasisindak na pagsabog. Bang! Array! Dalawang matalim at marahas na ungol ang biglang sumabog sa oras na ito. Kasabay ng tunog, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ni na Zephyr at Sikong Jiuzi. Demonic Soul. Naghabulan sila hanggang dito. Swoosh! Malinaw na takot si Sikong Jiuzi sa isang kakilakilabot na nilalang tulad ng demonyong kaluluwa. Tumigil siya sa pakikipaglaban at mabilis na kinontrol ang kanyang lakas. Parang multo ng isang higanteng bato, ginawa niya itong mabilis na enerhiya ng liwanag, at biglang naglaho. Pagkaalis ni Sikong Jiuzi, dalawang malajade na multo ang sumugod papunta sa kanya mula sa likod ng daanan. Kabanata 1063. Ang kanilang walang kapantay na magagandang mukha, ang walang kapantay na mabangis na mga mata, ang uhaw sa dugong aura. Lahat ng mga posturang ito ay naging dahilan upang agad na maging lubhang seryoso ang mukha ni Zephyr. Nagsama-sama talaga ang mga demonyong kaluluwa. Naku, umalis ka na dali. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi inaasahan, sa oras na ito, sabay na lumitaw ang dalawang demonic souls dito. Maging si Zephyr ay hindi mapigil ang magbago ng mukha at sigawan ang binata na may gininto ang buhok at silayan. Huli na ang lahat. Ang bilis talaga ng mga demonic souls. Muling tumunog ang boses ng Nine Netherbird. Gaya ng inaasahan, pagkarinig pa lang ng boses nito, isang figure ang biglang sumulpot sa harap ni Zephyr at sumugod patungo sa isang tao. Ang pakay nito ay ang binata na may gininto ang buhok. Iyon ang kulay rosas na Soul Attunement Marshal sa likuran.
Biglang naisip ni Zephyr ang susi nito at sumigaw sa binata na may blonde na buhok. Ihagis mo ang Soul Attunement martial art na nakuha mo sa kanila. Bilis. Sa oras na ito, nabigla rin ang binata na may blonde na buhok, lalo na nang maramdaman niya ang isang matalim na enerhiya na nagiging sandata na mabilis na bumabalot sa kanya. Damn it. Sa wakas ay napagtanto ni Zephyr na ang binata na may gininto ang buhok ay inatake ng demonic soul, kaya hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Meow. Biglang nagpakawala ng ngiyaw ang itim na leon, at isang nakakasilaw na liwanag ang biglang umilo sa katawan nito. Boom! Isang kahanga-hangang apoy ang sumabog mula sa lupa. Doon nga orihinal na naroon ang binata na may gininto ang buhok. Gayunpaman, nagulat si Zephyr nang matuklasan na ang binata na may gininto ang buhok ay lumitaw sa ibang lugar na 100 metro ang layo. Doon, ang mga mata ng pusa ng itim na leon ay nagniningning ng may kamanghamanghang kinang. Ang lalaking ito. Habang nakatingin kay Black Lion, nakahinga ng maluwag si Zephyr. Malinaw na ang dahilan kung bakit nakaiwas ang binata na may gininto ang buhok sa atake ng demonic soul ay dahil kay Black Lion. Gayunpaman, malinaw na ang Black Lion ay gumugol ng malaking enerhiya. Sa sandaling ito, ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang pares ng mga matang pusa nito ay may dalang hindi maitagong pagkapagod. Gamit ang iyong Evil Breaking Eye, ang epekto ng electrical power at Evil Spirit Destruction ay sapat na para supulan sila. Patuloy siyang pinipilit ng Nine Netherbird. Oo. Bagamat 100 metro lamang ang layo ng binata na may gininto ang buhok, binigyan nito si Zephyr ng pagkakataon. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang binata na may gininto ang buhok ay tumugon din sa oras na ito at dali-daling naglabas ng kakaibang bagay na may kulay rosas na liwanag mula sa kanyang katawan. Iyon ay Soul Attunement martial art na nakuha ng binata na may gininto ang buhok. Gayunpaman, ang material para sa Soul Attunement martial art na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay isang batong jade na naglalabas ng kulay rosas na liwanag. Habang inihahagis ito ng binata na may gininto ang buhok, biglang nagbago ang mukha ng dalawang demonic souls at nagsimula silang sumayaw patungo sa jade. Buzz! Kasabay nito, ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr ay mabilis ding nakaakit ng dalawang kamanghamanghang sinag ng Diyos patungo sa dalawa, parang matatalas na espada, kumikislap at mabilis na gumagalaw. Kumukulo ang nakasisilaw na sinag ng Diyos. Dahil kay Zephyr, mabilis na binalot ng kapangyarihan ng Evil Breaking Eye ang dalawang demonic souls. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kakaibang nangyari. Kabanata 1064. Biglang tumigil ang dalawang demonic souls at sabay na pumasok sa pink crystal. Wala na silang pakialam sa kapangyarihang Sum-Iris sa kasamaan. Habang pumapasok ang dalawang demonic souls, isang kulay rosas na eskarlata ang dahan-daang lumutang sa hangin. Katahimikan. Isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Sandaling natigilan sina Laiyan at ang binata na may gininto ang buhok, at maging si Zephyr. Ang dalawang demonic souls na ito ay napaka-agresibo na parang papatay ng tao. Bakit ang tahimik nila ngayon? Maaari kayang sinusubukan lang ng dalawang lalaking ito na agawin itong Soul Attunement martial arts technique. Kumunat ang noo ni Zephyr at dahan-daang nagsalita. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, palagi niyang nararamdaman na may mali. Iyon lang. Inihiga ng binata na may gininto ang buhok si Black Lion. Sa ngayon, si Black Lion ay nakatulog na ng mahimbing. Malinaw na naubos na ng kapangyarihang ipinakita nito ang malaking bahagi ng enerhiya nito. Hay! Sa wakas ay naayos na. Dahan-daang huminga ang binata na may blonde na buhok. Sa pagkakataong ito, nabawi ang dating kay-abangan ng kanyang mukha. Dahan-dahan ding inabot ng berdeng sibuyas na kasing puti ng nyebe ang kawalan at hinawakan ang batong jade. May mali itong matandang magnanakaw na walang kamatayan ay palaging napakatuso. Imposibleng magtagumpay ka ng ganoon kadali. Nagsimulang umalangaw-ngaw ang boses ng Nine Netherbird na may matinding hinala. Hindi lang iyon, maging si Zephyr ay nakaramdam na may mali. Isang malabong hula ang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit masyadong malabo ito para maintindihan niya. Teka! Demonyikong kaluluwa! Bigla, sa oras na ito, biglang sumigaw ang boses ng Nine Netherbird. Sus Mariosep, manang multo, aparisyon nito,
isa sa pinakamalalim na mana ng martial arts Susmariosep, ang dalawang demonyong kaluluwa ang siyang sentro ng manang multo, aparisyon. Ang tatlong soul attunement martial arts ay panakip lamang at susi lamang para magising ang dalawang demonyong kaluluwa. Sila ang tunay na mana ng martial arts. Zephyr, pigilan mo siya. Huwag mong hayaang madikit siya sa kulay rosas na kristal na iyon. Biglang naabot ng boses ng Nine Netherbird ang kaluluwa ni Zephyr. Kasabay nito, may naisip din si Zephyr at biglang inatake ang binata na may gininto ang buhok. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang mala-jade na kamay, parang isang puting jade na salamin, ay nahawakan na ang kulay rosas na kristal. Boom! Bigla, isang kakaibang liwanag, na parang namuo ng husto, ay marahas na sumabog sa lahat ng direksyon. Ang liwanag ay bumuo ng isang malaking halo na ganap na bumabalot sa nakapalibot na espasyo. Sandaling nabalot sina Zephyr at Laiyan, lalo na ang binata na may gininto ang buhok na siyang pinakamalapit dito. Ang tinatawag na aparisyon, Phantom Inheritance ay isang sinaunang paraan ng pagmamana. Ito ay isang espesyal na pamamaraan na malalim na nagtanim ng kakaibang kasanayan sa isang uri ng aparisyon, multo, at pagkatapos ay pinasigla ito gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Halimbawa, ang mga demonic souls ang siyang sentro ng mana. Ang pamamaraang ito ay lubhang komplikado, ngunit mabisa nitong magagarantiya ang kaligtasan ng mana, lalo na ang malademonyo na kaluluwa. Kaya nitong kontrolin ang kapangyarihan ng 5 elemento, at ang lakas ng pag-atake at kakayahan sa pakikipaglaban nito ay higit pa sa inaasahan. Tanging isang makapangyarihang halimaw tulad ng Immortal Emperor ang makakapagtala ng pamana sa demonic soul na ito. Kabanata 1065. Ayos lang ba? Nang marinig ang boses ni Zephyr, gulat na sabi ng binata na may gininto ang buhok. Tunay nga, kahit na may halo na nakapalibot sa kanilang tatlo, walang anumang problema. Wala kahit kaunting pagbabago. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang boses ng binata na may gininto ang buhok, ang nakapalibot na halo ay biglang naging isang malaking haligi ng liwanag. Ang haligi ng liwanag ay napakalaki, parang isang hola, na nakapalibot sa kanilang tatlo. Whir! Nang lumitaw ang hola, isang walang katapusang kulay rosas na liwanag ang lumabas mula sa kristal. Basag. Sa sumunod na sandali, nang umabot na sa sukdulan ang maliwanag na liwanag, biglang sumabog ang kristal. Binalutan ng walang katapusang kulay rosas na liwanag ang buong hola ng isang hindi maipaliwanag na espiritu. Hihihi Zephyr, ipagdasal mo ang sarili mo. Muling lumabas ang malinaw na boses ng Nine Netherbird, ngunit mayroong hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-asam dito. Gayunpaman, nang tanungin muli ni Zephyr Khan ang lalaking ito, hindi niya inaasahan na makakatulog pala ito sa ganitong oras. Oo. Nang palihim na sumama ang loob ni Zephyr, isang mahinang ungol ang lumabas sa oras na ito. Sa bahaging iyon, ang kanyang magandang katawan ay nagsimulang bahagyang umikot, habang ang kanyang maputi at mala-jade na mukha ay namula. Ang kanyang magagandang mata ay napakalinaw, na parang kayang umapaw ng tubig. Ito ba? Nang makita ang pagbabago ni Laiyan, biglang nagulat si Zephyr. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay may naintindihan na siya. Malinaw na ang kulay rosas na ilaw ay may epekto sa pag-activate ng mga iniisip. Kahit na ang kanyang magagandang mata ay kasing alab ng apoy, malinaw na tahimik pa rin si Laiyan. Nagkunot ang kanyang mga kilay habang pilit niyang nilalabanan ang bug zone ng kanyang puso. Gayunpaman, hindi napigilan ni Zephyr ang mapalunok. Ang babaeng nasa harap niya ay napakaganda at may magandang pangangatawan, lalo na ang mahinang boses sa mapupulang labi nito, na sapat na para maakit ang sinumang lalaki. Zephyr, kung maglalakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, papatayin kita. Ang kanyang malaapoy na magagandang mata ay puno ng emosyon, halos tumulo ang tubig. Pinagngingit-ngit niya ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Zephyr ng may kabangisan, ngunit ang kanyang boses ay walang bahid ng nakamamatay na epekto. Lalo na nang ibuka at isara niya ang kanyang maganda at mapupulang labi, nagdulot ito ng walang katapusang mga iniisip kay Zephyr. Damn it! Bagamat hindi mapakali si Zephyr ng ilang sandali, alam niyang hindi ito ang tamang oras para pag-isipan ang mga bagay na ito. Nang inig ng malakas ang kanyang katawan, at nagsimulang dumaloy ang mga daloy ng tunay na enerhiya sa hangin. Boom!
Ang makapangyarihang tunay na enerhiya ay naging isang sinag ng matalim na enerhiya at marahas na hamampas patungo sa nakapalibot na kariktan. Ang makapangyarihang tunay na enerhiya ay naging isang sinag ng matalim na enerhiya at marahas na hamampas patungo sa nakapalibot na kariktan. Gayunpaman, may narinig na tunog ng banggaan. Hindi gumalaw ang haligi ng liwanag. Kahit sa oras na ito, sa pamamagitan ng pagkilos ng tunay na enerhiya, malinaw niyang naramdaman na nagsimulang uminit ang kanyang katawan. Kikilos si Purong Yang, babangon si Taizuan. Walang katapusang dadaloy ito, sisirain ang misteryo. Sa oras na ito, isang boses ang dahan-daang kumalat mula sa paligid. Mayroong hindi maipaliwanag na aura sa boses na ito, malamig at nagmamalaki.